Isa na namang nakapangingilabot na kwento mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Kabano na pinamagatang Mainis ng Aswang laban kay Tatapurong, panghuling bahagi. Ang kwento ng lagim ni Kabano. Ang nakaraan. Kalamansi. Ito ang pagkaing hindi na binili at hinain sa hapagkainan nila Sonia mula nang tumira si Rod sa kanila. Naisip ni Sonia na maaaring ang kalamansi ay pwedeng makapatay sa aswang na uragon. Hindi na siya nagsayang ng oras pa. Walang masama kung susubukan niyang pakainin ng pagkaing may kalamansi si Rod. Kailangan niyang magmadaling umuwi. Kailangan niyang maunahang makauwi si Rod sa bahay. At nang makarating si Sonia sa bahay, ay agad niyang ininit ang paboritong ulam ni Rod na ginataang suso. At nilagyan niya ito ng katas ng napakaraming kalamansi na nakuha niya sa bakuran ng kanilang kapitbahay. Maya-maya pa ay narinig na niya ang pagaspas ng pakpak ng uragon na si Rod. Maaring nang biktima pa ito ng iba bago ito bumalik. At mula sa likod ng bahay ay pumanhik si Rod ng walang suot na t-shirt at nakapantalon lang ito. Sonia, gising ka pa pala. Anong ginagawa mo? Ginutom ako eh. Kaya ininit ko yung paborito mong ulam para sana saluhan mo akong kumain ngayon. Kaso, pagtingin ko sa kwarto mo, wala ka naman dun. Ganon din si Itay. Wala kayo pareho. Saan ka ba nanggaling? Nag-aalangang sumagot si Rod. Ayaw pa rin sana niyang patayin si Sonia dahil medyo napamahal na rin sa kanya ang babae. Galing ako sa dalampasigan. Tinutulungan ko sa Tatay Teba sa mga kalakal niya para bukas. Tapos, naligo na rin ako sa likod bahay. Kaya wala akong suot na t-shirt. Pasensya na ha. Hindi ko naman alam na gising ka na eh. Ganun ba? Sige, mukhang gutom ka na. Mabuti pa kumain ka na muna ng paborito mong ginataang suso. Dahil sa nabalot ng gata at masarap na amoy ng suso, di na amoy ni Rod na may kalamansi pala ang ulam na inihain ni Sonia. Huli na nang malasahan niya ito. Ano to, Sonia? Anong nilagay mo dito sa pagkain ko? Kalamansi, Rod. Ang kinaayawan mong kalamansi! Akala mo ba? Hindi ko nakita ang ginawa mong pagpatay sa itay ko! Sa kabila ng ginawa namin para sa'yo! Ito pa! Ito pa yung igaganti mo sa amin! Ha? Walang iya ka! Ngayon, Rod, mamamatay ka! Mamamatay ka! Magandang gabi sa inyong lahat. Bago tayo magpatuloy, pinapaalala ko lang sa lahat ng nakasubaybay ngayon na meron tayong shoutout mamaya sa videong ito. Sa lahat ng mga bagong subscribers at mga bagong nag-join sa ating ganap na kasangga ni Kabanong Community Group ay isa-shoutout natin ang kanilang mga pangalan. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe dyan at hindi pa nagjo-join, gawin nyo na ito ngayon na. Dahil may kasabihan tayo na kung sino man ang magsusubscribe at magjo-join ngayon ay makakatanggap ng napakagandang pagpapala at sa mga hindi nag-i-skip ng ads ay lalo rin kayong papalarin. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Ano, Rod? Nasaan ang lakas mo? Hindi ba halimaw ka? Bakit hindi mo ilabas yung pagiging halimaw mo? Kalamansi lang pala yung katapat mo eh. Nagtatatakbong palabas si Rod sa labas ng bahay. Hindi na siya makahinga. Unti-unti nang nasusunog ng kalamansi ang daanan ng kanyang hininga. Pero biglang natigilan si Rod. Tama. Kailangan niyang mag-anyong uragon para sunugin ang kanyang lalamunan na may kalamansi sa pamamagitan ng pagbuga niya ng apoy. Hindi na nagsayang ng oras si Rod. Agad siyang nagpalit ng anyo bilang uragon at bumuga siya ng pagkalakas-lakas ng isang napakalaking apoy na naging dahilan ng pagliwanag ng kalangitan.
At ang liwanag na rin na yun mismo ang naging daan upang makita ni Matt kung nasaan si Rod ng mga oras na yon. Belen, mahal, pakiabot sa akin ang mahiwagang itak. Nakita ko na kung nasaan ngayon si Rod. Hindi ko na palalagpasin ito. Ngayong gabi, ngayon ko na tatapusin ang kasamaan ng uragon na yan. Mag-iingat ka, mahal. Ipaghiganti mo para sa akin si Tata Porong. Ipangako mo, uuwi ka sa akin ng buhay. Oo, mahal. Pangako. At pakaingatan mo rin ang ating anak. Mahigpit na yakap ang binigay ni Belen kay Matt. Isang yakap na nakadagdag sa lakas kay Matt. At bago umalis si Matt, ay tinawag siya ni Nanay Gloria. Matt, gamitin mo na yung kabayo dun sa karetela para maabutan mo ng halimaw na yon. Sige, Aling Gloria. Maraming salamat po. Kayo na ang bahala kay Belen. Babalik ako. Pangako! At dali-dali, nangabayo si Matt papunta sa kinaroroonan ni Rod. Hiya! 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 Samantala, bagamat nangihina pa si Rod at di pa lubusang natatanggal sa kanyang lalamunan ang katas ng kalamansi, binalikan niya si Sonia sa bahay upang patayin ito sa ginawa nito sa kanya. Sonia! Sonia! Nasaan ka? Akala mo mapapatay mo ako ng ganun-ganun na lang? Isa akong uragon at hindi mo ako basta mapapatay! At dumating si Matt upang pigilan ng uragon. Ho! Ho! Rod! Pabayaan mo na kung sino man ang hinahanap mo! Nandito na ako! Ako ang harapin mo! At bumulong sa hangin si Matt upang kausapin ang kalikasan. Maya-maya pa ay nagliwanag ang paligid at isang malakas na kidlat ang nanggaling sa kalangitan at tumama sa uragon. Humagi sa kakahuyan ng uragon. Muli, umusal ng orasyon si Matt upang patamaan ang kidlat ng uragon. Ngunit bago niya nagawa yon, ay nakakilos na mabilis ang uragon at nasunggaban niya si Matt. At ang bubugahan ng apoy ng uragon si Matt, ay nakausal ng isang orasyon si Matt upang utusan ng sanga ng mga puno na kapitan ng mga braso at paa ng uragon. At takpan ang bibig nito upang di na makabuga ng apoy. Nabitiwan ng uragon si Matt. Nagpupumiglas ang uragon. Sa lakas nito ay nabali ang mga sanga na kumakapit dito. Yan lang ba ang kaya mo gawin, Matt? Hindi mo ako kayang pigilan sa ganyan lamang. Kung yan lang ang gagawin mo, mas mabuti magdasal ka na dahil isusunod na kita sa ama mo at sa mahal mong si Tata Porong! Nang mabanggit ni Rod ang pangalan ni Tata Porong, naalala ni Matt ang sinabi ni Tata Porong tungkol sa kung saan gawa ang mahiwagang itak. Pinanday sa isang matibay na bakal na asero. At ito ay may pinagsama-samang tanso, pila. Nilagyan rin ito ng kamandag ng haring kobra, katas ng bawang, asin, katas ng buntot ng pagi, at katas ng kalamansi. Ilan lang yon sa napakaraming inihalo sa itak na ito upang maging matinding panlaban sa lahat ng masasamang elemento at nilalang. At ito rin ay alaga sa dasal ng orasyon. Naalala rin ni Matt ang sinabi sa kanya ni Lolo Impo. Tanging ang baryang gawa sa tanso at katas na kalamansi ang makakatalo sa halimaw na uragon. Yun lang at wala ng iba. Ang itak na hawak-hawak ngayon ni Matt, ito ang tanging makakapatay sa halimaw na uragon. Dali-dali ay muli siyang bumulong sa hangin. Isang malakas na hangin ang namuo at pumalibot ito sa uragon. Naging isang malaking ipo-ipo ito at naiangat sa langit ang halimaw na uragon. Sa lakas ng ipo-ipo ay nagkabali-bali ang pakpak ng uragon. Isang malakas na hiyaw ang maririnig sa nahihilong uragon. At nang nasa itaas na ito, ay biglang tumigil ang ipo-ipo. Sa laki at bigat ng uragon, ay mabilis ring bumulusok pabagsak ang katawan ng uragon. Mahigpit na kinapitan ni Matt ang kanyang mahiwagang itak.
At nang malapit ng lumagapak sa lupa ang uragon, ay agad na tumalon si Matt at itinarak niya sa puso ng uragon ng mahiwagang itak. At nang lumagapak ang katawan sa lupa ng uragon, ay unti-unting bumalik ito sa dati nitong anyo. Nailuwa nito ang bato ng uragon. Muling bumalik si Rod na matalik na kaibigan ni Matt. Matt, pasensya ka na. Nabalot ang aking puso at isipan ng selos at paghihiganti. Maaring mula nang naipasa sa akin ang pagiging uragon, ay nasaklawan na ito ang aking pag-iisip. Hindi na ako makapag-isip ng maayos. Patawad, kaibigan, kung ano man ang nagawa ko, lalong-lalo na kay Tata Porong. Sana mapatawad mo ako. Mahal ko si Belen. Alam mo yan. Pero tingin ko, ikaw ang mas karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Pagkaingatan mo siya, at pati na rin ang inyong anak. Sana mapatawad mo ako, kaibigan. Ihingi mo na rin ako ng tawad kay Belen, at ganon rin kay Sonia. Pakisabi sa kanya ay patawarin niya ako sa nagawa ko kay Tatay Teban. Hindi ko kagustuhan gawin yon. Paalam, kaibigan. Patawad. At binawian na nga ng hininga si Rod. Lumabas si Sonia na nagtatago sa di kalayuan at ipinaliwanag ni Matt kay Sonia ang buong pangyayari at paghingi ng tawad ni Rod sa kanila, lalong-lalo na kay Sonia. Niyakap ng mahigpit ni Sonia ang wala ng buhay na si Rod. Nakakalungkot man, kahit papano ay nagbalik sa dating matinong katauhan si Rod, at kahit sa huling sandali ng kanyang buhay ay nakahingi pa rin siya ng tawad sa kanyang mga nagawang kasalanan. Kumalat sa buong lugar ni Matt ang nagawa niyang pagpaslang sa isang napakalakas na uragon. Maraming mga aswang na natakot ng dumayo sa teritoryo ni Matt, ang sumunod na aswang buster ng kanilang lugar. Tinuruan rin niya si Belen ng ilang mga orasyon at binigyan rin niya ng ilang anting-anting upang kahit nawala si Matt, ay maipaglaban niya ang kanyang sarili laban sa masasamang nilalang. Isinama na rin ni Matt si Sonia at itinuring na nila itong isang kapatid. At mula nga noon ay napangalagaan na nina Matt at Belen ang kanilang baryo na isang liblib na lugar sa Capiz. Isang araw, sa kagubatan kung saan huling naglaban si Matt at ang uragon, may isang binatilyo ang nangangahoy sa lugar na yon. Aba, ano yun? Bakit may kumikintab doon? Aba, ganda naman ito. Isang bato. Isang bato na kumikintab. At ang batong yon ay walang iba kundi ang bato ng uragon. Sa lahat ng mga sumubaybay hanggang sa dulo ng palabas na ito, ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, sana ay huwag nyong kalimutan na pindutin ang like button at mag-iwan naman sana kayo ng inyong komento.
At bago tayo magtapos, ay mag-shoutout muna tayo. Pakinggan nyo kung mababanggit natin ang pangalan ninyo. Shoutout kina Daisy Bernal Sarin, Drevatus Ostriminus, Pacbet Horror Animation, Blind Street, Billy Swift, Ami Pestaño Agarado. At pinasasalamatan ko si Shasha Sodario bilang kasangga ni Kabanong Community Member for her second month membership. Nagpapasalamat rin ako sa mga nakakulab ko na mga malulupit na voice artist. Sila ay sina Bernie Malihana ng Bunganga ng Lagim as Tata Porong, Miss Shyla Hart ng Antingera bilang si Belen at si Nanay Gloria, Bong Caballero ng Kaba Horror Podcast bilang Tatay Teban at Binatilyo, Imogen bilang Sonia, Bobot Sale bilang Rod, ang mangingisdang aswang na Uragon, at Noel Urbano bilang si Matt at si Kabanong. Story by Bobot Sale. Written by Noel Urbano. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagsasalaysay dito lang sa Akla ng Lagim ni Kabanong.